Kamusta mga ka-master? Ang ating pagkukwentuhan ay ang nawawalang syudad ng Atlantis. Ayon sa usap-usapan, marahil natagpuan na raw ang nawawalang syudad ng Atlantis. Kung hindi mo pa alam ang tungkol sa Atlantis, ito ay isang advanced na syudad noong unang panahon. Ayon sa mga kwento, pinaghihinalaang lumubog ito sa ilalim ng karagatan dahil sa isang catastrophe. Pero sa mga pag-aaral, maaari daw na hindi ito lumubog sa karagatan, pagkus natabunan ito ng buhangin ng disyerto. Ang Atlantis ay talagang pumukaw ng atensyon sa buong mundo dahil mas advanced pa ito sa ating kasalukuyang panahon. Sa tingin nyo, totoo ba ito o kwento-kwento lang? Totoo man ito, saan naman kaya ito matatagpuan? Yan ang ating pagkwekwentuhan. Marami nang nakakaalam sa buong mundo ang tungkol sa kwento ng nawawalang syudad na ito. Ngunit kung hindi mo pa alam, dapat ay makinig ka maigi. Si Plato ay isang sikat na influencer noong panahong 450 BC. Ayon sa dalawang dialogue ni Plato, ang Timaeus at ang Critias, ang syudad ng Atlantis ay isang makapangyarihang lugar sa may karagatan ng Atlantic at hindi sila matalo-talo ng kanilang mga kalaban ng mga panahong iyon. Ito rin daw ay mayaman sa lahat ng bagay tulad ng ginto at mga mineral na makukuha sa ilalim ng lupa. Kaso sa kasamang palad ay bigla na lang daw nawala ang syudad na ito dahil sa napakalakas na lindol na tumama dito at lumubog ito sa ilalim ng karagatan. Ang iba naman ay sinabing natabunan ito ng disyerto. At walang makapagsabi kung alin ang totoo dahil hanggang sa ngayon marami pa ring eksperto ang naghahanap sa syudad na ito. Dahil sa pag-aaral ng mga eksperto, posible daw na totoo ang syudad ng Atlantis at hindi ito kwento-kwento lang noong unang panahon. Dahil sa may iilang ebidensya ang nagpapatotoo sa kwentong ito. Kamakailan lamang may nagsabi na natagpuan na nila ang lokasyon ng nawawalang syudad ng Atlantis. Ito raw ay wala sa ilalim ng dagat, bagkus nasa ilalim ng disyerto. Ang disyertong tinutukoy ay ang Sahara Desert na matatagpuan sa North Africa. Medyo malayo ito sa sinasabing description ni Plato. Dahil ayon kay Plato, ito ay isang isla na may 9 kilometro ang lawak at meron daw itong 2 pader at napapaligiran ng katubigan. At sa pinakagitna nito ay marami daw templo, ginto at may palasyo kung saan matatagpuan ang tirahan ng hari at reyna ng syudad na ito. Dahil sa mga pader at katubigan na nakapalibot dito, ay nahihirapang makapasok ang kanilang mga kalaban. Ayon din kay Plato, ito ay nasa pagitan ng 2 Pillar of Hercules na matatagpuan sa pagitan ng Spain at Morocco sa kasalukuyang panahon. Kung ikukumpara ang description na ito sa natagpuan ng mga eksperto sa may Sahara, tinatawag itong Eye of Sahara. Wala ito sa karagatan, pero medyo malapit pa rin ito sa Pillar of Hercules. Ayon din sa mga eksperto, hindi imposibleng malipat ang Atlantis dito dahil na rin sa maraming lindol na nagdaan sa napakahabang panahon. Kung ating babalikan, madami nang naulat ng paggalaw ng lupa, lalo na sa parting ito. Ang Eye of Sahara ay matatagpuan sa disyerto ng Sahara sa Africa. Ito ang isa sa pinakamalaki at pinakamainit na disyerto sa buong mundo. Kung makikita mo ito, para itong malaking mata na nakalabas sa ibabaw ng lupa. Meron itong diameter na 40 km
Dahil sa laki nito, kitang-kita ito sa kalawakan. Saan nga ba nagmula ang Eye of Sahara? Ayon sa unang pag-aaral, nagmula raw ito sa pagbagsak ng malaking bulalakaw. Ngunit nang suriin ng gitna nito, hindi ito malalim, walang nakitang mga bato na galing sa kalawakan. Hindi rin daw ito bulkan dahil walang senyalis ng bulkan dito. May teoryang lumabas na nagmula raw ito sa erosion. Ito ang paggalaw ng lupa sa natural na paraan, gaya ng lindol, ulan at hangin. Bakit kaya nasabi ng mga eksperto na baka ito na ang nawawalang syudad ng Atlantis? Kung babalikan natin ang lokasyon na itinuturo ni Plato sa karagatan ng Atlantic, ay walang makikitang bakas ng isang islang lumubog dito. Kahit sa kalapit na karagatan ay wala silang nakita. Pero kung babalikan rin natin ang iba pang deskripsyon ni Plato tungkol sa Atlantis, isang bilog na syudad na nakapwesto malapit sa Pillar of Hercules. Maaring itong Eye of Sahara na nga. Wala man siya sa karagatan ng Atlantic, pero malapit naman siya sa Pillar of Hercules. Ito na kaya ang nawawalang syudad ng Atlantis? Yan ay isa pa ring misteryo hanggang sa kasalukuyang panahon ay wala pa ring makapagturo ng tamang lokasyon nito. Kung nagustuhan mo ang ating kwentuhan, huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe na rin. I-hit na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pang kwentuhan. Salamat.